For today's episode, pag-uusapan naman natin ang brooding stage. So, sa brooding, ito po ay yung stage kung saan mula po pagkapisa ng ating mga sisiw ay nilalagay natin sila sa brooder. So, ano ba ang importansya po ng brooder? Ang brooder po ay isa pong facility po sa manukan natin. Marami pong iba't ibang klase ng design ng brooders ngayon, which is ang nakita natin na sabihin na lang natin isa sa the best design is ito po yung parang design ni Doc Ronnie Magbalon. Yun din po yung ginagamit po dito sa J&D Game Farm ni Mr. Jerry Limsiaco. Ang size po nito is parang isang plywood. Yung kalahati po nito ay net, may source of light din. Pero yung kalahati po is sarado na may plywood. Tapos may butas lang po na maliit. Dito naglalabas-pasok yung mga sisiw natin. Sa loob naman po ng enclosed area, na mayroon pong kusot or pwede rin namang rice hull. Ang pinaka-prinsipyo kasi mga ka-roosters ng brooder is ina-adapt po natin yung bang body heat ng mga inahin kapag po natural rearing ang ginagawa natin. Pero since tayo po ay nag-breed ng napakarami, mas marami tayong may produce kung diretso po tayong nangangolekta ng mga itlog at nilalagay natin sa brooder yung ating mga sisiw. Isa pang advantage nito mga ka-roosters is madali nating i-manage yung mga sisiw at dito din madali natin silang hulihin kapag magbabaksin tayo. By the way, ang brooding stage is mula day old up to 30 days. May kanya-kanyang diskarte ang mga breeders, depende sa pangangailangan nila sa kanilang area. Like dito po sa area ni Sir Jerry Limsiaco, which is mainit at kaya naman nilang mag-produce ng marami pang facilities, so nagbo-brooder sila. And for me basically is very ideal po ito. Madaling i-manage, madali yung pagbabaksin, at bago natin sila i-release sa range area ay almost complete na po yung vaccine, mula Gumboro, B1B1, Lasota, and Foulpox. Ano ba yung mga dapat tandaan pagka gumamit tayo ng mga brooders from day old? Mga ka-roosters, tandaan natin, ang mga sisiw natin ay very prone sa overcrowding kasi every week lumalaki yan. So kailangan i-observe natin ng mga sisiw natin kapag po ang ratio or nakukover nila sa brooder is halos kalahati na po mga sir, mga ka-roosters, dapat po pwede na nating ilipat yung kalahati doon sa ibang brooder para maiwasan yung overcrowding. Then eventually maglilid yan na magtutukaan sila. Very important na magbigay din tayo ng mga supplement para mas mabilis silang lumaki. Okay? At ang nakita natin na isa sa the best combination is Progency plus Mega Legend Crumble. And abangan natin sa mga susunod na episode natin paano naman ang magandang diskarte sa pagbibigay ng Progency plus Mega Legend Crumble. So once again, this is your Rooster Vet. I am Doc Jeff Rabago, and don't forget to like and share our Rooster Vet project. At maraming salamat po.